Hollywood TV. Ibinalibag ni Andrea ang pinto pagdating ng bahay sa labis sa pagkagulat ni Aldrich. Kanina pa ito nagtatakas pinapakita ng babae. Para bang gusto niya itong saktan. Pasuray-suray na umakyat siya ng hagdanan. Kaagad itong sumunod at inalayan siya. "Don't touch me. Nakakadiri ka. Hinawak-hawak mo na yung kamay mo sa kung sino-sinong babae kanina." Sigaw niya, sabay tabig sa kamay nitong nakaalalay sa kanyang likod. "Ano bang problema mo? Lasing na lasing ka na. Baka malaglag ka." Sagot nito. "Ano ngayon?" Buwelta niya, sabay panhikuli sa huling baitang ng hagdanan. "Inaano ka ba? Kanina sa bar masaya ka. Tapos nung huli, nabad trip ka na lang bigla." "Leave me alone." Napapantig na ang taingang sumunod si Aldrich sa dalaga. "No, lagi ka na lang ganito. Sabihin mo sa akin kung anong ayaw mo." Pagpilit ng lalaki. Pero hindi siya sumagot at tuloy-tuloy lang na pumasok sa kwarto, kasunod pa rin ang naguguluhang binata. Natigilan ito sa naisip. "Teka, hindi siguro pwedeng nagsiselos ka sa mga babaeng yun kanina dahil hindi naman tayo magkaano-ano, hindi ba?" Pagsasatinig niisip nito. Hinubad ni Andrea ang suot na sandals at inihagis ang isa sa lalaki. Nasalo nito iyon at nang akmang babatuhin pa niya ito ng isa pang sandals, kumilos na si Aldrich para pigilan siya. Natumba sila sa kama. Dinig na dinig nito ang pagbilis ng pintig ng puso niya. Tatayo na sana si Aldrich nang itaas ni Andrea sa mukha ng lalaki ang isang kamay. At hindi niya inasahan ang sunod na ginawa nito. Hinalikan siya nito sa labi. Itinulak niya ang babae bago pa siya madarang nito. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na hinahanakit. "What? Pag sa ibang babae gagawin mo? Pero pag ako, aayaw ka?" "Hindi ikaw sila." "Ganun ba talaga ako kapangit sa'yo?" Napipikong tanong nito. Napapakuyom ng kamao na tumalikod siya. "Umayos ka nga, Andrea. Pakinggan mo ang sarili mo. Nag-iisip ka ba? Lasing ka lang." Hirap na paalala niya sa dalaga. Maganda at malindog si Andrea at may kung anong dating din ito na nakakatawag pansin, pero nanaig sa kanyang disiplina. Ano na lang sasabihin ni Ma'am Mercy, ni Teddy at higit sa lahat ni Sir Tony. Hindi siya maaari magpatangay sa init ng pagkakataon. Naulinagan niya ang mahinang pagluha ng babae. "Hindi mo naman ako sineryoso kahit kailan. Ikaw ang lalaking ang baba-baba na appraisal sa akin." "Ikaw lang ang nagsasabi niyan, Andrea. Reality-wise, may boyfriend ka na at hindi tama to. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito, remember? Nadadala ka lang ng alak na ininom mo. Kung si Jim ang nandito, it would be him in this room, not me. Siya sana ang hinahalikan mo at hindi ako. Kaya tama ang desisyon ni Sir Tony na pabantayan ka. Mapupusok ang nasa ganyang edad nyo." Mahabang pahayag ng binata. "Alam ko ang ginagawa ko." "Nope, cause I know if you're not drunk, hindi mo yun gagawin." Narinig na lang ni Andrea ang mahinang pagtunog ng lock ng pinto. Tanda na nakalabas na ang binata. Naiwan siyang masakit ang ulo, hindi lang sa alak, kundi maging sa mga sinabi nito. Masama man ang kanyang loob, nagising siya sa kinaumagahan na mas maliwanag sa ibig sabihin ni Aldrich. Nahihiya siya sa kanyang ginawa. Pero nagpapasalamat din siya dahil nagpakita ng likas na pagkamaginoo ang lalaki. Tama ang kanyang papa na ipagkatiwala siya kay Aldrich. Nagkaroon siya ng respeto sa huli dahil sa mga nangyari ng nakaraang gabi. Namataan niya ito na nagpupunas sa laming bintana sa sala. Masipag talaga ang binata. May kusang loob sa pagtatrabaho. Napagtanto niyang hindi naman talaga dahil lang sa... Kaya niya hinalikan si Aldrich ng nakailipas na gabi. Bumalik ang atraksyon niya rito nang hindi niya namamalayan. Sa tulong ng alak, nawala ang inhibition niya at lumabas ang totoo niyang saloobin para dito. Pero bago pa man lalo lumusbong iyon, rejection na kaagad ang napala niya. "Hi,
Hindi ko ugaling mag-sorry pero I do think marami akong dapat ihingi ng dispensa sa'yo. Especially last night, pagbubukas niya ng usapan habang nakayuko. Binanlawan ni Aldrich ang hawak na pamunas. Apology accepted. Sorry din ko anumang nasabi ko na nakakasakit sa'yo. Simpleng sagot nito. Tungkol sa ginawa ko, lasing lang ako at huwag na nating ungkatin, okay? Alam kong wala ka lang sa katinoan. Kalimutan na lang natin yun. Agaw nito. Tumango siya at nanghihiyang ngumiti bilang pasasalamat. Gumanang hangin sa pagitan nila dahil doon. Sa unang pagkakataon, nakakapag-usap na silang hindi nagbabangayan. Hindi magkikita sina Andrea at Jim ngayong araw dahil masama raw ang pakiramdam ng lalaki. Nagpaalam si Aldrich na pupuntahan ng prospect nilang kliyente sa daing. Nagpresenta ang babae na sasama para raw pag siya na ang namahalan ng negosyo, alam niya pati ang ganong mga bagay. Pilipino ang may-ari ng tindahan na una nilang pinuntahan. Hindi natuwa si Aldrich sa offer nito. Sa sumunod na tindahan, Chinese na medyo bata pa ang may-ari. Nagkasundo sila sa terms. Habang nagpipirmahan ng kasunduan, umupo lang ang dalaga sa isang tabi at nagmasid. Lumapit ang isang matandang Chinese at nginitian siya. Mag-asawa ba kayo, iha? Tanong nito, sabay lingon sa kinaroroonan ng binata. Mabilis na umiling siya. Hindi po, kanang kamay po siya ng aking papa. Magalang niyang sagot. Pinagbasdan siya ng kausap. Marahang iniangat ang kanyang palad at pinag-aralan iyon. Hindi na siya nakakilos sa kinauupuan. Malas ka sa negosyo, iha. Nakasulat dito sa palad mo. Mag-ingat ka sa pera. Nito sabay bitaw sa kanyang kamay. Dahil nga Pinoy, nabubulol ito sa letrang R. Kinakabahan siya sa sinabi nito, kaya marahil napalapit si Aldrich dahil gumuhit sa kanyang mukha ang pag-alala. Kagaya niya, kinuha rin ng Chinese ang palad ng binata at binasa. Manghang-mangha ito sa nakita. Swerte. Napakaswerte sa palat negosyo. Siya ang babagay sa iha. Pahayag nito. Napatawa si Andrea. Nagkakamali po kayo, tatang. Hindi. Totoo ang sabi ko. Nakita ko sa palad nyo. Pag itong lalaki na pangasawa mo, papanik na sa'yo ang swerte na sa pera. At pag ikaw naging misis niya, swerte din siya sa'yo dahil tapat ka magmahal at pangmatagalan. Sagot nito sa kanya. Si Aldrich ay napangiti at parang natatawa sa sinabi ng matanda. Talaga lang po ha? Nito, sabay sulyap sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Mabuti at lumapit na ang may-ari ng tindahan. Pasensya na kayo sa tatay ko ha, sabi nito dalang papeles. Nagpapasalamat si Aldrich bago sila lumisan. Tinanong siya nito kung saan niya gustong pumunta. At ang suggestion ni Enchanted Kingdom dahil maaga pa naman. Gumuhit ang excitement sa mukha ni Andrea. Sure, gusto ko nga ng rides. Ayaw naman ni Jim kasi nahihilo siya. Paano? Tayo na? Masiyang sabi niya. Hindi ito nakasagot kaagad. Saka pa lang niya naisip ang kanyang huling sinabi. Namula siya. I mean, tara na. Niya sabay hampas sa braso nito. Natawa na lamang ang binata. Hindi na siya nito tinangkang dududyoin dahil ayaw niyang maunsyami ang gumaganda nilang samahan. Sumakay sila ng bus papuntang Laguna. Nang nasa Enchanted Kingdom na sila, pareho sila nag-enjoy sa pagsakay ng iba't ibang rides at pag-ikot-ikot sa mga shops. Nang magutom, nagpalipat-lipat sila sa mga food stalls hanggang mabusog. Ngayon lang nalaman ni Aldrich na palatawa pala si Andrea. Halos lahat ng jokes niya ay bumibenta rito. Samantalang dati, laging sambakol ang mukha sa tuwing kaharap siya. Kung hindi man ay nakasinghal pagkausap siya. Parang gusto na niyang maniwala sa kwento ng kanyang ina na sa tingin nito, likas na mabait si Andrea. Bago kasi sila umalis ng San Martin, nasabi nitong bumili ang babae ng mga tinda nitong bracelet at base sa takbo ng pag-uusap nila, nagustuhan ng ina ang ipinakita ng dalaga. Ngayon nga, suot ni Andrea ang bracelet na marahil ay hindi nito alam na ang kanyang ina ang pinagbilhan nito. Naputol lang kanyang pagmumuni-muni nang hampasin siya nito sa braso. Aldrich! Hoy! Pukaw ni Andrea. Ngayon lang niya narinig na tinawag siya nito sa kanyang pangalan.
Tanda marahil iyon ang talagang okay na sila. Bakit po? Nakangiti niyang sagot. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Una itong bumawi ng tingin. Hikako, lumabas na tayo. Meron ako alam na magandang puntahan. Aya nito. Magkaagapay silang naglakad palabas ng amusement park. At dahil maraming tao, hinawakan siya nito sa kamay ng dalaga upang hindi sila magkahiwalay. Natigilan si Andrea. Tila may kung anong kuryente na gumapang mula sa palad ni Aldrich patungo sa nanlalamig niyang kamay. Tiningala niya ang lalaki pero wala itong anumang bakas na emosyon sa mukha. Siya lang marahil ang apektado sa pagkakalapit nilang iyon. Bumitiw siya nang magawi sila sa area na hindi na matao. Maya-maya pa ay lula na sila ng jeep. Humantong sila sa isang resort. May malaking pond iyon na ang guest mismo ang mamimingwit ng nais nitong ipulautong ulam. Bakas naman sa anyo ni Aldrich ang pagkatuwa sa kanilang gagawin. Nilagyan ko na ng pain yung pamingwit mo. Nagulat pa siya na magsalita si Aldrich sa tagiliran niya. Wala sa loob na inilaglag niya ang pamingwit sa tubig. Ilang saglit lang ay may humila na sa dulo niyon. Nataranta ang dalaga. Mabilis namang tumulong ang lalaki sa kanya. Hinawakan nito ang pamingwit mula sa likuran niya at hinila. Pakiramdam niya, napakaliit niya sa loob ng mga bisig nito. Roll! Utos ng binata. Nangangatog na sumunod siya. Hindi niya alam dahil yun sa isda o sa lalaking halos nakayakap na sa kanya ngayon. Malaking bangus ang kanyang nahuli. Pinuri siya ni Aldrich dahil magaling daw pala siyang mamingwit. Nick, wala naman akong effort eh. Ikaw nga ang humila, mostly. Ipinasigang nila ang tiyan at ulo ng bangus at ang bantang bundot ay ipinahabahala na nila sa tagaluto. Mayroon din silang in-order na talangka, manggang hilaw at bagoong, panghimagas at sariwang fruit shake. Naghapunan sila sa isang kubo na nakalutang sa pond habang nanonood ng paglubog na araw. Andrea, mahinang tawag ni Aldrich. Sumisip-sip siya sa straw ng fruit shake nang sumagot. Salamat, sinserong sabi nito. Ngumiti siya at inilayo ang baso sa shake. Salamat din sa'yo, ganti niya. Mga kung ano-ano pa ang kanilang pinagkwentuhan pero hindi naungkat ang kanilang kabataan. Maya-maya pa ay pumatak ang ulan. Napasulyap si Aldrich sa relo nito. Hindi nila napansin ang oras. Naku, paano tayo uwi niyan? Nag-aalala sabi ng babae. Hindi bale, magtatanong ako kung may shuttle service sila kahit hanggang terminal lang. Nito, may kinausap ito sa front desk at bumalik sa kinaroroonan niya pagkaraan ng ilang saglit. Wala na daw masasakyan sa terminal, hanggang 9 lang daw ng huling biyahe pa Maynila. Balita nito. Kinuha ng waiter ang bayad nila sa pagkain at nang malaman ang kanilang sitwasyon, nagsuggest nito na magpalipas na lamang sila sa magdamag sa resort. Marami naman daw bakanteng accommodation. Dahil walang magawa, napagkasunduan nilang dalawa na roon matulog. Nagbenta sila ng tig-isang kwarto at kinaumagahan pa nagbalik ng Maynila. Isang galit na Jim ang nabutan nila sa gate ng bahay ng mga Villegas. I've been calling you, pero anatanda ng cellphone mo. Sorry, lobat na ako, paliwanag ni Andrea. Tahimik lang na binuksan ni Aldrich ang gate. Kasunod nitong pumasok ang nagtatalong nagnobyo. Hanggang tila napagod na rin si Jim sa pakikipagtalo. Fine, lalakad tayo mamaya. Private party to ha, 2 seats lang nakareserve sa atin. Wika nito. Sinadyang pala kasi ng tinig sa huling sinabi. Kunwari walang nadinig si Aldrich. Pero paano ang pinsan ko? Alam mong dapat kasama siya. Paalala niya. Hindi nga po pwedeng pumasok ang hindi nakareserve eh. Kung sasama siya, maghihintay siya sa labas ng gate. Pagmamatigas ni Jim. Okay lang, sang-ayon ni Aldrich. Nag-aalangan ng tingin ni Andrea rito pero tumango ang binata bilang paniniguro na okay lamang dito yon. Umalis si Jim pagkaraan ng ilang saglit. Hapit na satin gown ang suot ni Andrea, samantalang casual lang ang paninamit ni Aldrich. Umupo sila sa sala at tahimik na naghihintay sa pagsundo ni Jim. Sorry, marahan niyang sabi. Bumuntong hininga ito saka siya pinagmasdan. Okay lang. Palalabasan na lang kita ng pagkain at
Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Putol nito. Muli ay naghari ang katahimikan. Paano mo nagagawang mahalin ang ganung lalaki? Bigla ay tanong ng binata. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ito at sumilip sa bintana. Kung ako ang babae na kasing ganda mo at kasing yaman, hindi ko siya magugustuhan. Saad nito. Iyon ang unang beses na narinig niyang sinabi ni Aldrich na maganda siya. Bakit? Gwapo si Jim. May pinag-aralan. Hindi obvious sa kilos niya ang isang taong edukado. Aldrich. But then, iba nakikita mo kaysa nakikita ko at ng parents mo. Opinion ko lang. Tara, nandiyan na ang sundo mong gwapo at may pinag-aralan. Deklara nito. Hindi na sila nagkibuan hanggang sa sumapit sila sa party. Nagpaiwan sa labas si Aldrich. Maraming tao sa loob. Halos walang mapadrahan ng sasakyan. Bigati ng mga bisita. Pasilip-silip lang siya sa bakod na pinupuntahan ng puti. May mga iba pa rin nasa labas ng gate. May mga bodyguards at drivers na naghihintay sa amo. Nakita niya na hawak ni Jim sa kamay si Andrea at ipinagmamalaki sa mga kakilala. Madalas din ang hingi ng lalaki ng alak sa mga serbidor na paroon at parito. Umupo ang dalawa sa mesa na malapit sa pwesto niya, kasama ang isang pareha na kanina pa nagpapalitan ng halik. Kitang-kita niya ang pagkainggit sa mga mata ni Jim, kaya kinabig nito si Andrea at dinampian ng halik sa labi. Nagpaubaya ang dalaga. Napapuntong hininga na lang si Aldrich. Sinaid ni Jim ang laman ng kopitang hawak. Maya-maya pa ay mapanghas na pati ang kamay nito sa paghawak ng nobya. Pumalag na ang dalaga. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? You should be thankful that I'm still giving you attention despite the fact na hindi mo pa ako napapagbigyan sa konti request ko sa kotse. Mataas ang boses na sabi ng lalaki. Jim, you're drunk. Sita ni Andrea sa mababang tono. Halatang ayaw nitong iparinig ang kanilang pinagtatalunan. What? Pakipot ka masyado. Everybody's doing it. Hindi natitinag na sabi nito, sabay hablot sa kasintahan para siilin muli ito ng halik. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.